Hello guys, kamusta trading? Mahina yung trading natin today, mahina yung market. As you can see, minus 54 points tayo ngayon, down ang market natin. At itong Bloom maganda, as I mentioned yesterday, mas magandang siyang tingnan sa weekly chart. With Bloom, 3% up lang siya. So nakikita nyo, nung mga nakaraan, hirap siya, bumabalik siya sa 11 because the market in a whole is mabigat siya or hirap siyang gumalaw. That's why naapektuhan kahit yung magaganda. The thing is, nagpo-pursue sila. Nagtutuloy din sila. So, with Bloom, you should look at your weekly chart. That's it. So, 3:20, balik na yung time. Obviously, kanina wala akong ticker because kaka-sign in ko lang uli. Then, babalik lang. Pag nasa time ka na nag-sign in ng 3:15 to 3:20, hindi siya kagad lilitaw. Okay. Ayan, ticker natin. Ang watchlist ko, isa is DD. So, always yan, naka-plot yung RSI 50 natin para malaman natin yung momentum if mag-hold or not. As you can see to my other video sa trading vlog ko na April 2. Nag-sell ako here, okay, because nandun yung conviction ko na mag-pullback siya, which is nangyari. 2 days na confirm yung forecast ko. And then the support is here. Gusto ko pang tumingin na re-entry dito because DD is a good stock. As of now, it's going good. Okay. Sa atin naman ng mga technical trader, hindi tayo nag-judge according to pangit na stocks yan, yung mga ganun ba. Nagpapasya tayo or nag-decide tayo according sa ginagalaw ng stocks. Kunyari, pangit yung galaw ng stocks sa baba, yun ang pangit sa atin. Kapag pataas, yun ang maganda sa atin. It's a matter of when. Okay? So that is my definition of that. It's a matter of when. So in here, titingnan natin sa RSI 50 and then we have the support. Pwede nyo sabihin na MA20, pwede nyo rin sabihin na buy candles here. 22, 22.10, 22.50. Yan, dito. Okay? Diyan. So bukas, titingnan natin at babantayan. But for today, no. Not yet. Let's see what happened. Oops, kanina bumibili si Deutz. Deutz ang ano yan. Ang kanyang traders lengua. So marami nadali na naman ng PHA. Gosh. My gosh. I think napaliwanag ko siya. Gumagawa kasi ako from now ng April 2, April 3 na mga video. Tapos today is April 4. Mga market happenings. Gusto niyong ma-review. Magkape tayo. Di pa ako makain. Gutom na ako. I'm okay on not being perfect. Cause that's okay with me. Na 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 na. Na 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 na. What's up? Aside from DD, ano pa yung pwede natin gawing watch list? Okay. Hina, grabe. Oh. Bumabalik siya, naging 40 points na lang. Grabe PHA. So, lipin nga natin uli yung PHA. What happened? What happened to you? As you can see, the 920 is there. It's the resistance, you know. Joke lang. Kita nyo, nung flat pips, 61.8 bounce. Clear, very clear. Nag-bounce siya sa 61.8. Sa mga hindi marunong mag-plot ng fibs dyan, meron po akong video sa YouTube kung paano yan gawin. At meron din yan sa Traders Empire book kung paano siya ginagamit. Taglish na po yun. 61.8 bounce. The thing is, akala ko nga dito lang yan sa level na yan maglalaro. Sabi ko nga sa video, kumain lang ako, nag-almusal lang ako, biglang lumipad. Because umaga na yun, nung biglang lipad siya eh. 85, 86 pa lang yun, tapos bigla,
Ay, ang bilis, sabi ko. Tapos, inisip ko dito lang siya maglalaro. But the thing is, dahil nga sobrang gaan ng PHA, this is a penny stock, natulak pa talaga ng Jackie. Pero dapat kung pina-follow niyo yung mga sinasabi ko, karamihan or kadalasan, ang laro ko nasa 920. And here, yung 920, nag-serve siya as resistance. Once the stock has bounced from its Fibs level, once na nag-bounce siya, ang una nyo hanapin, syempre, saan kayo lalabas, diba? Matik yun. Immediate resistance is the 9 and 20. Kinaya yung 9, meron 20, nakaharang, bumili ka rito, calculate the risk. That is very, very small. Not worthy at all. Right? Not worthy at all. So, nauntog na siya. Okay, tapos pull back. Tapos ito na uli yung support nyo. Kung ano yung lows, ito sa candles, and then here, sa 61.8. Yan na uli ang support. Balik sa dati. Okay. So, titingnan uli natin kung kailan magbibigay ng magandang signal. Back to charting. Back to, the ticker. Na 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 na, na 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 na. 'Cause that's okay with me. Na 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 na. Dos. Ano nangyari sa CHP? Because CHP, basahin niyo po sa PSE Edge, I think nagdagdag sila ng mga shares. That's why na-imbier na yung mga investor, yung mga insti, nagbabato na. Kasi naman, kapag kailangan nila yung pera, maglalabas sila ng bagong shares. Diba? Okay, good. Kasi may gagawin silang project or may pagkakagastusan sila na para sa company, which is good. Kung para sa progress yun ng company, okay yan. But the thing is, yung ibang investor, ayaw nila ng ganon. Yung ibang insti or broker or whatever you call them, smart money, ayaw nila ng ganon. So, hintayin na naman na mag-stabilize ulit si CHP. So, ganon siya. Sa iba, good yan. Sa iba, hindi. Ayaw nila. Kasi, pag dumami yung shares, mabigat na naman, alam mo yun. Sa company, good yan. Good sa kanila, pero hindi mo alam kung kailan na naman nila ipaprogress yung pera na yon or yung stocks na ilalabas nila. So, hopefully, maging maganda naman yung result nila. Diba? Ito nga Bloom eh. Naalala ko ito, umabot pa ito ng 4. Before, nasa libro yan ng Trader's Empire. Nung tinrade ko siya, na sobrang baba siya. Nasa libro yan. Yung Bloom that time. Na unang pattern ko dun is yung bat. Tapos lumabas ako agad. Tapos nagkaroon ng breakout sa inverted head and shoulders. Ngayon. Tapos natanggal siya sa blue chips. Yun yung kwento niya. Ngayon, bumalik na naman siya sa dati. O, yung mga walang sawang bumili na naman ng X kanina. Pinag-up pa ng onte. Ayan, naipit na naman po kayo. O, meron sa X. Meron sa X. Alam niyo kung ano meron sa X? Mga manipulator. Lalaroin kayo ng onte. Mas maniniwala kayo. So, currently, as of this moment, wala pa siyang signal. None at all. Because the first thing you do is you plot your RSI 50. Then, support and resistance. Then, check the MA. Okay? First thing first, of course, when you're screening a stocks, kasi pag yung plot na ng RSI, yung mga ganyan, ibig sabihin na yan, titignan mo na kung pwede ka na mag-entry or what. First thing first is check the trend, of course. That is the first thing you need to do. I'm okay on not being perfect, 'cause that's okay with me. Na 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 na. Na ano ko doon ang tawag doon na last song syndrome. Whereas, eto, mag-get na tayo. Pag narinig to ng YouTube, hindi nabayaran yung video ko. Bawal na i-monetize. Uso to dyan sa Pilipinas ba? Dito sa Europe, uso yan. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night.
Negative 40. Sectors. Value turnover, meron naman. 5B. A thousand times I got no roots, but my heart is never on the ground. I got no roots, but my heart is never on the ground. I got no roots. I got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots. Kapon pala may nag-message sa akin, so hindi ko nabanggitin yung pangalan niya, nagtatanong lang siya. Sabi niya, ma'am, ano po bang ibig sabihin nito? May nag-post po dito sa isang group na may bumibili naman daw po na foreign sa CHP. Or whatever stock it is, kung may bumibiling foreign, so what? Lahat naman na halos ng stock may bumibiling foreign eh. Di ba? May smart money rin eh. So what? Diba? The thing is, okay siya magtanong. Tama yung tanong niya para, alam mo, ma-enlighten tayo. The thing is, kahit sino pa ang bumibili, kung wala sa buying range mo, kung wala sa system mo, kung wala sa trading plan mo, binasag na lahat ng dapat basagin sa mga support mo, sa cut loss plan mo, sa exit plan mo, wala tayong pake sa kanila. Sila, marami silang pera, hindi halos maubos. Tayo, limitado lang. Okay? Do you get my point? Do you get what I mean? So, if they are buying, pero wala sa buying range mo, wala na sa trading plan mo, wala na sa risk-reward ratio management mo, then, so be it. Wala na. Tapos na kayo. So, that's what I mean. Oops, 3:31 na. So, that's it. Nagsarado ang market natin sa 7.8. So, bukas pwede itong mag-correct. 12.50. You need to plot the support. So, sa mga iba na hindi maka-re-entry, magkaroon ng good entry. Yung sa mga nasa 11 ang average. Good for you guys. So, this is medyo boring sa iba kung tawagin nila. Kasi hindi naman to kagad napapalipad din. Tignan nyo, 3% lang tinaas, oh. Huwag kasi kayong hanap ng 10%, 15%. Matayog ang lipad, matayog din bumagsak. Hindi nyo kayang umexit agad-agad, diba? So, ingat-ingat po sa mga ganong laro, lalo na kapag mahina ang market. I got no roots. Sige po, bye-bye. God bless us all and have a great day. This is my trading vlog for today, April 4. Boosh! Mwah!